Tayo po'y maghahanda na sa ating pong pagpapasimula sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Parang may pabag po. Parang hindi hindi mas matimbang yung kabila, no? O pareho lang. Good morning po, sister. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Okay. Tinatawagan ko yung mga anak po natin, yung mga anak po natin na magagamit sa ating pong gawain. Praise God. Hallelujah. Nino pong MC tamo? Nino pong MC karing kaya nakan? Okay. Ninong MC kayo nak? Ninong MC kayo? Ba, parang wala yata. May putulin mo na lang, bro, Jonathan, ano? First Sunday mo lang ako. Saan po kasi ito? First Timothy, Second Timothy, chapter 4, verse 7. Oo. Magandang umaga po sa lahat. Happy first Sunday na naman po ng bagong month po. And good morning po sa bawat isa. Tumayo po tayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Open po natin ang Bible natin kung meron. Dito po sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7 to 8. Sinasabi po dito sa 7. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik muli niyang pagparito. Purihin po ang salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang opening prayer. Hello. Tayo po yung mukha at panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, oh Lord God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibago, oh Lord God, na andito kami, oh Lord God, upang magpuri, magpasalamat, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Lord God, sa mga blessing, Panginoon, sa mga pag-iingat niyo, Lord God, sa buong week na ito, Lord God. Lord, andito kami, O Lord God, upang humingi, O Lord God, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, O Lord God. Tunay nga, O Lord God, na wala kang katulad, Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Dito kami, O Lord God, upang O Lord God, bless kami, O Lord God. Salamat po ng marami, O Lord God. Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, ang mga magagamit ngayon, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang manguna, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God. Especially, O Lord God, sa aming pastor, Lord God. Lord, gabayan niyo siya, O Lord God. Lord, ilayo niyo siya, O Lord God, sa mga distraction, Panginoon. Hallelujah. Lord, and Lord, ikaw ang manguna, O Lord God, sa kanya. Itago mo, O Lord God, siya, O Lord God, sa malapot mong krus, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon, and pinapanalangin namin, O Lord God, ang aming mga kapatid, O Lord God, na papunta pa lang dito, O Lord God.
Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo sila, Panginoon. Salamat po ng marami, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang sabi po sa verse kanina, mga nananabik kay Lord. Amen po. Alam ko po sa pagpunta natin dito, tayo'y nasasabik na sa presensya ni Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Blessed Sunday po sa bawat isa. Muli po tayo ay nagkatipon sa iisang layunin po upang pasalamatan, purihin at sambahin ang ating tunay at buhay na Diyos. Amen po. At tayo po ay iisa bilang pamilya. At ang sabi po sa awit 122, I was glad when they say to me or said to me, let us go to the house of the Lord. Ako'y nagagalak at natutuwa kapag sinabi ng tara, simbata na. Amen po. Amen. So sa umaga pong ito, wag nating palampasin yung pagkakataon na tayo'y sumamba, umawit, sumayaw at magpuri para kay Lord. Amen po. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Sa kabutihan at katapatan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Ang sabi po ng ating awitin, nothing is impossible. It is a powerful reminder po ng kapangyarihan. Amen po. At lakas na nanggagaling sa Diyos. Amen po. Habang po inaawit natin ito, let's enjoy the presence of the Lord. Nothing is impossible. Hallelujah. Come on, church. This morning, oh God, one thing we desire, oh God, is to seek you, oh God, this morning. Nais ka naming makatagpo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Let's give our best clap, our best praise unto our God. Let's sing this song. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, church. Nothing is impossible. Hallelujah. Let's celebrate the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. Indeed, nothing is impossible unto you, God. Hallelujah. Let's sing this once again. Hallelujah. Come on. I'm not gonna live by what I see. Hallelujah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know. Deep down, I know that you're here with me. Kasama natin ang Diyos. At magagawa niya ang lahat ng bagay. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken.
For we believe in you, O God. Come on, church! Hallelujah! Ibigay natin ang pinaka-the best na papuri kay Lord as we sing. I believe, We believe in you, Father God. I believe. Patuloy na magtitiwala, Panginoon. Hallelujah! Come on, church, let's sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Come on, church. Cause it's you. Let's declare this. Let's declare at paniwalaan mo ito. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. We believe. I believe, I believe in you. Come on, church. I believe, I believe. Hallelujah. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Yes, Lord. We believe in you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Maaaring maikling salita lamang ito. 3 words. I believe in you. Ang simpleng salitang ito, kung paniniwalaan mo, magpapakita ng iyong pananampalataya sa Kanya. Come on, church! Ipakita po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Lord. Let's sing this once again. I believe in you. At habang inaawit po natin ito, umawit po tayong masaya. Amen. Umawit po tayong merong pasasalamat mula sa ating mga puso. Umawit po tayong may kasiglahan. Amen. Para kay Lord. Come on, church! Tayo sumayaw para kay Lord. Umawit tayong may ngiti sa ating mga labi. Hallelujah! We believe in you, Father God. We believe in you, Jesus Christ. We believe in you, Holy Spirit. Come on, church. Hallelujah. Once again, let's sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Hallelujah, Lord. Patuloy na magtitiwala sa iyo, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Patuloy po na damhin natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Amen? Huwag po nating palagpasin yung pagkakataon na makatagpo natin si Jesus sa umagang ito. Amen po? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship Him po. Ang sabi po ng ating susunod na awitin bago po natin kantahin ito, gusto ko lamang pong i-share yung mensahe niya. Namnamin po natin at isapuso natin ang mensahe ng awit na ito. Amen po? Maliwanag po sa Biblia na sa simula pa lamang nandiyan na ang Diyos. Amen po? At nilikha niya ang tao. Ngunit ang tao'y nagkasala. Amen po? Lumayo sa Diyos kagaya natin. Pero dahil mahal tayo ni Lord, ibinigay niya si Jesus na nag-sacrifice on that cross to save us from our sins at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po? Pasalamatin natin si Lord sapagkat tayo'y niligtas niya sa tiyak na kamatayan.
Hallelujah. At ang Diyos ay hindi namatay. Siya ay buhay. Patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sa kanyang pag-akyat sa langit, hindi niya tayo iniwan. Nandiyan po ang banal na Espiritu Santo. Gumagabay at nagko-comfort sa atin. Kaya sa umagang ito, let's declare sa ating mga buhay na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po? What a powerful name in the name of Jesus. At sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan. Hallelujah. Let's sing this song. What a beautiful name. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Come on, church, sing it from your heart. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come on, church. Worship Him in spirit and in truth. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us? What a beautiful name it is. Come on, church. What a beautiful name it is. Worship Him. The name of Worship Jesus Him. Christ. It's my between you and the Lord. What a beautiful name it is. Hallelujah. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let's sing once again. You didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, My sin was great, but your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Come on, church. Let's exalt the living God. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay totoo. Kumikilos sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Nalagpasan ng Diyos ang kamatayan at tiyak na ang kapangyarihan na nasa Kanya ay ating nararanasan.
Hallelujah. Come on, church. Paniwalaan mo ito. Hallelujah. Huwag kang paiiwan, kapatid. Ibigay mo kay Lord. Isuko mo kay Lord. Sabay-sabay tayo napapasok sa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Oh, we worship you, Holy Spirit. Holy Spirit, we worship you. Come on, church, let's sing. Death could not hold you. The victory for you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Come on, church. Yours is the glory. Hallelujah. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. What a powerful name na meron ka, Panginoon. Indeed, there is power in the name of Jesus. Paniwalaan mo, kapatid. There is power in the name of Jesus. Lahat ng takot mapapalitan ng katapangan. Lahat ng sakit mapapalitan ng kagalingan. Lahat ng lungkot mapapalitan ng kaligayahan. Lahat ng pangamba mapapalitan ng kapayapaan. As we sing this song, church, let's declare the power of Jesus in our lives. Amen! Let's declare na makapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay, that He will break every chain. Lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan, mawawala yan in the name of Jesus. Amen! Come on, church, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, church! There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. Come on, church. Hallelujah, Holy Spirit. Move mightily, Holy Spirit. Let your fire be upon this place. Hallelujah. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Let's sing once again. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain.
to break every chain, break every chain, break every chain. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand. Hallelujah. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah! What a powerful name! What a powerful name it is, oh God. And we thank you, Lord. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Kami ngayon ay malaya na, Panginoon. Kami ngayon ay pinagaling mo na, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Hindi mo kami binigo na makatagpo ka namin at maranasan sa umagang ito. Tama po, church? Wala nang masasarap pa sa ating pakiramdam. Wala nang makahihigit pa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo, kundi sa presensya lamang ni Lord. Amen! Hallelujah! Kaya sa umagang ito, tayo'y magpakumbaba sapagkat ang lahat ng meron sa atin, galing yan kay Lord. Accomplishment natin. Maging ang mga pagsubok na nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya marapat lamang na sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat, sa Diyos ang karangalan. Si Lord lang dapat ang dapat maitaas sa ating mga buhay. Amen po. Kaya sa umagang ito, Lord, naririto po ang aming mga buhay. Naririto po ang aming mga puso. Patuloy, Panginoon, hawakan mo kami, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon. Salamat sa napakasarap na umagang ito na naranasan ka namin, Lord. Salamat sa mga salita mo na nagbibigay kalakasan sa amin. At tiyak na sinabi mo sa iyong mga salita, kasama ka namin until the very end of age. Kaya kapatid, huwag kang susuko. Huwag tayong tatalikod at syuta na kini. Gumulot apawari. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. For one day, we will see Him face to face. Amen. Come on, church. Palakpakan natin si Lord sa comfort na ibinibigay niya sa atin. Sa umaga ito, mag-declare po tayo ng victory. Mag-declare po tayo ng blessing dito sa church na ito, sa buhay ng bawat isa, sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Let's declare blessing upon blessing sa ating mga buhay, sapagkat ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tunay, at ang Diyos ay tapat magpakailan paman. Amen po. Hallelujah, Lord. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. And everybody say, Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
To God be all the glory. Amen, amen, amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen po. Amen. Hallelujah. Naniwala po ba tayo na malapit nang dumating ang Panginoon? Wala namang hindi naniniwala, no? Obvious, ano? Obvious yung tanong ko. Naalala ko tuloy ang isang koro, yung kinakanta ko. Hindi ko alam kung alam pa ninyo itong awit na ito. Sa koro, ganito yung mensahe. Kakantahin ko, no? Sabi doon, are you ready now? Are you ready now to face Jesus? Pakiramdam mo, kapatid. Are you doing now His will? Salamat doon. Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Alam pa pala ninyo, no? Katayin nga natin. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Kaya ang sabi niya, no? Don't waste the time that He had given you. Spend each day with Jesus in your heart. Ano pa kasi? Praying, always in the Spirit, always giving glory to His name. Amen. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Pwede pa ba akong magsung leader? One time. One time. Pero pansin ko si kumaring Jennifer Otalayo. Nanong milyari kaya? No? Pagkano nga yung music team message na lang bakit kaya wala? Praise God. Yan po yung pag-asa natin, yun po yung tawag nito, saya natin, no? Bagamat may mga pagsubok na dumadating sa buhay po natin, sa tuwing naaalaala po natin na mayroong Diyos na darating upang tayo ay kunin, no? Dalhin kung saan siya naroon, kakaroon tayo ng saya. Bagamat may mga pagsubok, hindi po? Ang daming mga issue ngayon, wag na nating sabihin yung palagi ko pong binabanggit, alam na po ninyo yon, yung contractor, sinabi ko pa rin pala, yung bagyo, sa amin po, aanihin na lang, talagang, malaki po ng tubig, baha, lindol, doon po sa Cebu ba yon? Kaya, ano siyang pangalan ng mayor doon? Ruby, nakalimutan ko na. No, grabe po. Tapos, mayroon ka pa pong nababalitaan na lockdown. Ewan ko po, totoo po yun. Yung binabanggit na nangyayari sa yung parang gulo sa US between the Democrats and the Republican. May paboriantala ni po. Importante, masaya tamo po. Ni po, masaya tayo na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Siyempre, yung pong prayer po natin. And sa US, sorry po.
Israel, yan, Israel. And sa mga karatig bansa, pumapalibot sa kanya, papansin po natin na nandun pa rin yung gulo. Di po? So, amen. Tama po, tama yung pong mga binanggit ng ating sung leader. Ano po? Magtiwala po tayo at manampalataya sa Panginoon. Amen po. Amen. So, meron po bang bago na na dalo? Meron po ba? Meron po bang bago? Parang wala naman ni po. Yun lang pong kumpare ko. Talaga, iikay pa lang. Kuya, Brother Sito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi po bago yan. Hindi po bago. Ano yan, kumbaga, dahil lang po sa mga, mayroon kaming pinagkwentuhan na po niyan. Ng, praise the Lord po, praise the Lord. At yan, nakasama natin ulit si Brother Sito. At sino pa po? Mayroon pa bang ano? Okay, sige. Salamat sa Panginoon sa presensya po natin. Lahat ba ng mga musician nandito na, bro? Okay, sige. Ayan si Edward. Kaya hindi ako nag-umpisa bro Edward at Chukalwal. Sige. Okay. Sa mga kids, sa mga kids. Tuturo yung ilang youth natin kasi sa mga kids. So, okay. Ayan. Darako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Okay. Bro, okay lang yung pwesto ko? Madalumdum ako no? Ay, Daya. Hindi, ako na lang bro. Sige. Okay. Minsan kasi madalumdum ako sa YouTube. Kaya binibigyan ako ng instruction si Brother Jonathan. Bang ganita, pogi ko kano. May nangiti. Niningitian niyo ako, tinignan ako ni Mrs. kanina, bahala mo, congressman ka, nakanago. Ika naman ako. Higit pa sa congressman ako. Siyempre, lingkod tayo ng Panginoon. Amen? Hitangan po, higit tayo sa congressman. Amen po. Higit tayo sa congressman. Amen. Makwaltala rin, mas makwaltata mo po. Amen. Mas makwaltata mo. So, yung ating pong pagbubulay-bulayan na mensahe ngayong umagang ito ay binigyan po natin ng pamagat na, ewan ko kung dito na, waiting, yan. Nagkaroon po ng konting patalastas, siyempre po. Yung ating pong pamagat, ay bigay ko na po, Brother Jonathan, gantimpala. Yan. Napakasimple, gantimpala. Naalala po ba ninyo yung mensahe nung nakaraang linggo? About giving. Amen po, about giving. O nga pala, Pastor, bakit nagsalita kayo about giving nung nakaraang linggo? Ano ba ang purpose po ninyo doon? Bago po sa mensahe, Ano ba talaga ang purpose po ninyo doon? Parang, mayroon akong napipil doon na hindi ka naman basta-basta magsasalita ng about giving nang wala kang purpose, nang wala kang dahilan. Opo, totoo po yun. At siyempre, yung una pong purpose po doon ay yung pong para malaman natin yung susi ng blessings. Ako nga pin po sa inyo. Di po ba? Sabi ko, para mabuksan mo ang isang, yung gate natin doon, para mabuksan mo yun, makapasok ka dito sa loob, kinakailangan po ng susi. Para makuha po natin,
para ma-receive po natin, para matanggap po natin yung blessings ng ating pong, kailangan alam po natin ng susi. Amen po. Meron pong susi doon. At alam po ba ninyo kung ano ang susi? Kung ano ang susi para mabuksan yung pagpapala ng ating pong... Kapatid, wag po niyong isipin na si pastor parang binubulat yata kami, ali-ali po. Hindi po biro ang salita ng Panginoon. Totoo po ang salita ng Panginoon. Anong pa rin kung yung susi? Giving. Opo, giving. Kaya kung nagbabasa ka sa nagbabasa ka sa aking Bro Duming sabi, makikita mo doon yung punto na ang kayamanan ay hindi sa dami ng pagmamayari, kundi sa dami ng iyong binibigay. Ang tunay na kayamanan. Kasi yung binibigay mo sa pangalan ng Panginoon, yun ang dadatnan mo sa langit. Amen po. Dadatnan mo sa langit. Parang nagbabangko ng kayamanan sa langit. At itong mensahe ngayong umagang ito, gantimpala. Amen po. At habang pinag-aaralan ko po ito, alam po ba ninyo sa English, meron kang kung pagkapindutin mo sa laptop, o ano pa man, right click mo ng ganyan. Tapos pipindutin mo tatabihan mo yung word, meron kang makikita diyan na synonyms. 'Di ba? Mamimili ka doon, pagka-click mo yung synonyms doon, lalabas yun yung kasing yung meaning niya. Ganun po katindi ang yung mga gadget ngayon. Sabi nung una araw pa naman yun. At mayroon din pong tinatawag na antonym. Ayan. Yung pong parang kumukontra, kabaliktaran. Di ba? Alam po ninyo, ngitian lang. Sa Tagalog naman, tinitingnan ko yung katunog niya yung puntong gantimpala. Alisin natin yung pala. Parang ganun din ganti. Parang nakangiti kayo, napangiti kayo doon. Yung ganti. Ganti. Yung bagang kung sa biglang pandinig, parang nag-aaway, Pero hindi ganon yung ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito, na kung saan yung yung ba ninyo yun man nag-aaway, kapag nasaktan nandun po yung ganti. Hindi po. Yung titignan po natin ngayon, yung pong mabuti. Yung ganti na tinutukoy po natin dito, ay yung mayroon pong kasamang pala. Di ba? Gantimpala. No po? Yung bang, gantimpala na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Gantimpala, sa pagkaka-English ay reward, di po ba? Reward. Parangal o reward. Yun ang titignan po natin. Alam po ba ninyo na yung pong pagkakaloob po natin sa Panginoon, hindi po nawawalan ng reward yan. Hindi pong nakalimutan yung bigla kong iniwanan yung sinasabi ko na may purpose. May purpose talaga. Yung pong aking pong pagsasabi ng ganon, yung pong pagkakaloob. Pastor Doms, ano naman po ang purpose po ninyo? Ay, siyempre, malapit na po yung anniversary natin. Amen. Ilan po sa atin ang nananabik na po sa ating pong nalalapit na anniversaryo? Amen. 3 Sundays na lang, 2 Sundays na lang. Anniversary na po natin. Po sa October 26. Di po ba? So, maraming pong salamat sa ating pong secretary. Ipinakita po niya sa akin noong nakaraang linggo, yung mga kapatid na nagkaloob na. Maraming pong salamat. At siyempre sa inyo na magkakaloob. Magkakaloob na rin sa mga darating na araw po siguro. Either mamaya, sa darating na linggo, o before anniversary talaga. Yung 1 week before. So, sa ating pong pagkakaloob, kapatid, nais ko pong idiin, hindi kawalan. Amen, hindi kawalan.
mayroong gantiyan sa Panginoon. And actually po, yung ipagkakaloob po natin ay kakainin din po natin. Amen? So, sana po, yung po nga taunan po natin na tawag nito, yung ating po mga pledges, patungkol po sa anniversary po natin ay atin na po pong ihanda. Ano po? At nandyan po si Sister Auring para tumanggap po yung mga pledges po natin. Okay, ito na. Nais ko pong muling basahin sa atin ang salita ng ating pong Panginoon. At okay lang po ba? Tumayo po tayo sa pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Para po sa mga hindi nakaabot kanina, dito po sa salita ng ating Panginoon, sa ikalawang Timoteo, chapter 4, gusto ko pong basahin po natin, ito pong mula po dito sa 1 hanggang pong dito po sa 8. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 1 up to 8. Sabi po, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Binabanggit ito kay Timoteo. Sinong bumabanggit? Si Pablo. Sabi po niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Saglit tayong lumukot manalangin mga kapatid. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po muli, Ama, sa buong isang linggo na kami iyong iningatan. Sa mga biyaya na walang sawa po ninyong pinagkakaloob. Maraming pong salamat. Salamat po. Sa oras na ito, patuloy po namin tinataas ang iyong dakilang pangalan. Inaanyaan po namin ang Santong Espiritu na kumilos, mangusap sa bawat sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ninyong salita na may papahayag. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salita mo na aming marinig ngayong umagang ito, maging encouragement sa bawat sa amin. Sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat and we claim victory. Sapagkat Ama, ang lahat ng ito ay aming hinihingi, ipinapanalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. And everybody say, Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah.
Sa akin pong intro, ang isinulat ko po dito, ang gantimpala, mga kapatid, ay hindi lamang para sa nanalo, speaking sa yung pong gantimpala, wag po ninyong kalilimutan. Ang gantimpala ay hindi lamang para sa mga nanalo sa paligsahan dito sa lupa. Naranasan na po ba nating manalo sa anumang paligsahan? Naalala ko nung bata pa ako, umakyat ako ng itang Palasebo. Ano yung tawag doon? Yung may kawayan na akyatin mo? Palasebo po. Ang dulas na po. Kailanman hindi ako nanalo. Tuwing piyesta, may ganoon. Ano po? Mayroon pa, uso pa ba yung ganon? Parang wala na, ano? No? Hirap nang makita, no? Parang wala na. Ang mayroon ngayon, ano pong mayroon ngayon? Ano pong mayroon? Pabingo ko, no? Saka ML. Hindi ako nagbibiro, ha? May paligsahan ngayon ng ganoon. Ano po? So, ang sabi po natin dito, ang gantimpala ay hindi lamang para sa mga nanalo sa paligsahan dito sa lupa. Ano po? Kundi sa mga nananatiling tapat kay Kristo hanggang wakas. Amen po. Minsan nga, naisip ko ito, ewan ko naisip din po ninyo. Pero minsan may mga katuwaan. Yung puntong sa raffle draw. Alam mo ba yung raffle draw? May mga minsan yung bagang parang ayaw mo. Kasi may halaga eh. Yung mga ticket galing ng school, no, para makatulong sa kanilang mga programa. Binibigyan tayo, no? At marami pang iba. Alam mo yon, yung punto na aminin natin at sa hindi, di ba? Kapag malaki po yung premyo, anong naramdaman po natin? Excitement, di ba? Ano tayo? Talagang, po tayo? Nasasabik po tayo. Alam po ba ninyo, mga kapatid, iniisip ko po na siguro po, mas dapat at lalo tayong maging, tawag nito, yung maramdaman po natin yung excitement. Ano po? Yung pong, doon po sa punto na kung saan ang Panginoon, bibigyan po tayo ng gantimpala doon po sa langit. Amen po. Mas lalo po tayong dapat manabik doon sa gantimpala na inihahanda ng ating pong Panginoon para po sa bawat sa atin, doon po sa langit. Amen po. Bro Jonathan, number 1 na tayo kaagad. Alam po ninyo, ito po, minsan yung isa nating kapatid, nagtatanong sa akin, sabi niya, Pastor, totoo ba talaga na mayroong gantimpala? Abay, sabi ko naman diretso sana, abay, oo, meron tayong gantimpala. Amen. Meron tayong gantimpala. At sabi natin diyan, gantimpala ng katuwiran o ng pagiging matuwid. Ano po, sa ibang salin kasi, tinignan ko po yung King James niyan doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Yung is PB na salin, ano kasing salin ito?
Ang ginagamit ko kasing salin talaga ng Biblia, yung pong TPV. No? Magkaiba po doon sa King James Version. Mamaya po, makikita po natin yan. Tuloy po muna natin. Ipapakita ko yan. Sabi ko po dito, gantimpala ng katuwiran. Hindi ito dahil perpekto tayo. Kapatid, meron tayong gantimpala ng katuwiran. At sabi ko hindi ito dahil perpekto tayo. Kundi, kaya tayo tatanggap. Ano po? Kundi dahil binalutan tayo ng katuwiran ni Kristo. Ano bang ibig mo sabihin yan, Pastor? Yung puntong binalutan tayo ng katuwiran ni Kristo. Opo, mamaya maliliwanagan natin mabuti yan. Ang gantimpala, mga kapatid, ng katuwiran ay ibinibigay sa lahat ng tapat. Amen. Ang gantimpala raw ng katuwiran ay ibinibigay sa lahat ng tapat. Tanong po, tayo po naman ba ay tapat sa Panginoon? Amen. Parang kayo alanganin kayo Kaya tama po Kung nag-aalangan ka, tama po yung sinabi ko kanina. Ano kasi yung sinabi mo, Pastor? Yung sinabi ko, tayo po ay tatanggap ng gantimpala ng pagiging matuwid. Hindi dahil sa perpekto tayo, kundi dahil binalutan tayo ng katwiran ni Kristo. Amen po. Amen. Tayo po, parang ganito kapag darating na po yung paghatol ng ating pong Diyos at Ama, makasalanan tamo. Di po ba? Tangan nga lamang dahil sa binalutan tayo ng kanyang katwiran, ng kanyang kabanalan. Bay, pasado tayo. Amen po. Amen. Ito po yung napakagandang bahagi o punto po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Si Pablo po mismo, mga kapatid, yung sumulat po ng ating pong binasa, ano po, unang-una po pala, okay lang Brother Jonathan, na basahin po natin ulit yung verse 8. Nandiyan nakalagay, di ba? Yan. Magkaiba ito. Magkaiba yan, mga kapatid, doon sa binasa kanina. Ano po? Yung pong verse 8. Kasi, ang binanggit dyan, kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom. Dito po iba Sabi niya, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yon, parang, itang meto nga bro, parang iba. Yun. Yan. Kaya nga ang Diyos ay naglaan para sa akin sa itaas sa langit. Ano po? Ng isang gantimpalang putong ng katuwiran. Di ba? Putong ng katuwiran. Ang Panginoon na siyang matuwid na tagahatol ang magbibigay sa akin nito sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa kanila na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Lalim Ulitin ko po, kundi sa kanila na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Sino kaya ang mga yon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ikaw yun. Opo, kapatid. Tayo po yun. Tayo yung tinutukoy ng talata. Ano po? Nakasama ni Pablo, natatanggap din ng pagpapala. Diba? So, si Pablo, kapatid, na dating taga-usig ng iglesia ng ating Panginoon, ay tatanggap nito.
Bagamat nung una talagang alam po natin kung paano niya tinuligsa ang pananampalatayang ngayon ay kanya nang ipinagtatanggol. Grabe po. Pero dahil nga sa grasya ng ating Panginoon, nung makilala niya, siya ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, naging kabahagi po siya dito po sa pagpapalang ito. Dito sa gantimpala na nabanggit po natin. Kapatid, isa pa na nais kong makita natin na gantimpala ng katuwiran. Alam mo yon, yung binanggit ng ating Panginoon doon sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang sabi po ng Matthew chapter 6, verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sir, anong kaugnayan yung binasa mo na yan na talata sa ating pong punto? Pakinggan mo, kapatid. Kapatid, ang taong namumuhay sa katuwiran ay pinagpapala ng Diyos. Tama, mali? Parang ayaw din ninyo. Ang taong namumuhay ng katuwiran ay pinagpapala ng Diyos. Amen? Amen? Pinagpapala ng Diyos. Huwag po tayong mag-alinlangan doon. Kaya kung ang taong namumuhay sa katuwiran ay pinagpapala ng Diyos, dapat po mamuhay tayo ng katuwiran. Amen. Ang gantimpala nito ay kapayapaan ng puso, kalakasan ng loob, at katiyakan ng kanyang patnubay sa bawat takbang ng ating pong buhay. Kapatid, nais ko pong idiin, mayroon pong gantimpala ng katuwiran. At isa sa mga gantimpala ay kababasa lang natin, Matthew chapter 6, verse 33. Sa pagkaka-English, ganito nga yung pagkakasabi niya in all these things shall be added unto you. Amen. Bro, pangalawa na tayo. Parang mabilis ka yata, Pastor Doms, ngayon. Gusto po ninyong mabilis. Number 2, yapin niya po yun. Sabi po niya, gantimpala ng buhay na walang hanggan. Amen. Sino po sa atin dito na gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala namang ayaw po. Obvious yung tanong mo, Pastor Doms. Pero alam po ba ninyo, meron ako binanggit sa, sa UHB, no? Alam po ba ninyo yung pupunta sa impyerno at pupunta sa langit ay pareho na may buhay na walang hanggan? Para napaisip kayo, pareho lang naman din pala, ano kaya kung subukan yung isa? Kapatid, huwag mong biruin. Kasi nga po, yung buhay na walang hanggan doon sa kapahamakan, ang sabi po ng Revelation, yung apoy, yung usok na sanhi ng kahirapan nila doon, hindi namamatay. Ang sabi po doon, araw at gabi, doon ay walang kapahingaan. Mayroon pong binabanggit doon na uod na hindi namamatay. Hindi ako nananakot, pero yan ang salita ng ating pong Panginoon. Yan ang sinabi ng salita ng ating pong Panginoon. Kanino po mangyayari ito? Sa mga tao na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo. Actually, may binabanggit dito sa John chapter 10, verse 28, gantimpala ng buhay na walang hanggan. Amen, praise God. Mayroon tayong gantimpala na buhay na walang hanggan. John chapter 10, 28,
binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Pareho ba tayo ng salim, bro? Tama. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin ninuman. Yung unang bahagi po, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Opo. Tayo po'y buhay ngayon. Tayo po ay buhay ngayon. Alam po ba ninyo yung tatamuhin natin na buhay na darating? Ano lang ito? Extension lamang. Itong buhay na mayroon tayo ngayon. Bahagi lamang, kapatid. Ano po? Mayroon pong buhay talaga na ipagkakalob sa atin ng ating pong Panginoon. At yun po yung buhay na perfect. Ano po? Walang kapintasan. Ang gantimpalang ito ay hindi naubos, hindi kinakalawang, at hindi nananakaw. Ito'y tiyak sa mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Amen po. Ito daw po ay tiyak. Amen po. Binanggit po yung salitang hindi po nananakaw. Alam po ba ninyo? Ang kaligtasang mayroon tayo, hindi po yan naipapasa. Amen? Kaya kung halimbawa, naligtas ka, no? Munta ka ligaya banwa. Hindi dahil munta ka ligaya banwa, yung anak mo, yung apo mo, yung manugang mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, madala na rin sa langit. Hindi dahil sa kaklos mo sila. Ay, total kaklos mo rin ako. Sigurado naman, pupunta na ako sa langit. Hindi ganoon, kapatid. Hindi na ipapasa. Ano po? Praise the Lord. Tayo po ba'y talagang tumanggap na po sa ating pong Panginoong Jesucristo? Walang pagdududa, ano po? Kaya nga po, kapatid, ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob po sa lahat ng mga ipinagkakalob po sa lahat ng mga nananampalataya. Amen po. Malinaw po yun. Kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon, wala. Amen. Nababanggit po natin, lagi-lagi po ito, yung John 3:16. Anong kinalaman yan, Pastor, doon sa point number 2 mo? May binanggit kasi yung unang bahagi na, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever. Ano po? Yung salitang, upang ang sinuman. Amen. Yung pong o-open ng ating pong Panginoon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Naalala ko po yung kwento po ng ewan ko kung siguro po minuto na lang, mamamatay na. Sino kasi yon? Nagtamo po siya ng buhay na walang hanggan. At nakasama po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sino kasi yon? Yung kasama ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Amen. Ilang sandali na lamang, mamamatay na siya. Ano po? Kumbaga, huling hininga na lang. Nakilala niya ang Panginoon. Diba? Sorry po. Higit pa po doon sa kanyang inaasahan, siya po ay nagkaroon. Kasi ang sabi lang niya, Panginoon, pagka nag-ahari ka na, alalahanin mo naman ako. Para bagang pag-iusap lang na nandun siya, naalaala siya. Diba? Sabi ko, higit sa kanyang inaasahan. Ano kasing sinabi sa kanya ng ating pong Panginoong Jesucristo? Today, you will be with me in paradise. Alam po ninyo, sa totoo lang, ito pong talatang ito, o itong binanggit na salita ng ating pong Panginoon na ito, mababasa natin sa Biblia, ito po yung talagang kakaiba. Matindi, ipinakita ng ating pong Panginoon
yung pong tindi ng kanya pong pag-ibig, maging sino ka man. Alam po natin na yung kasama ng ating Panginoong Jesucristo na napagod doon sa krus, yung isa, ay makasalanan talaga. Ano po? Salarin. Yan ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Pero, sa kabila noon, today, you will be with me in paradise. Bakit matindi? Kasi yung sinabi niya, not tomorrow. Hindi po sa darating na linggo, hindi sa darating na buwan, hindi sa isang taon. Kundi, ang sabi niya, today, you will be with me in paradise. Kapatid, salita po ng Panginoon, hindi po magsisinungaling. Maring tanungin ko po kayo. Sa panahon na yon, sa oras na yun na binanggit ng ating Panginoon Diyos, yung salitang yon, sa magnanakaw na yon. Nakasama ba ng ating Panginoon yung magnanakaw na yon? Tatanungin po niya ako, madikdikan ko sasabihin, yes. Hapo. Yung binanggit po niya na paradise, today, you will be with me in paradise. Kaya nga po, kahanga-hanga itong salita na ito. Meron pong kapatid, Romans chapter 6 verse 23, daldal na rin pong talata ito. Ano po? Sa unang bahagi po, mayroon pong panganib. Ano po yung panganib yan? Basa na po natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Kamatayan. Ano kasi yung kamatayan na binabanggit yan? Kamatayan doon po sa impyerno. No? Parang malabo Pastor Dom. Kamatayan. Di ba kamatayan? No? Ang isip po natin kasi ng iba doon sa kamatayan ay yung mamatay, yung mawalan ka ng hininga. Hindi po. Yung tinutukoy na kamatayan dito ay yung pong walang hanggang hiwalay sa Diyos. Amen. Ngunit, ito po yung maganda. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga po, sabi ko kanina, ang nanampalataya sa Panginoon at niya pong biyelang hanggan. Amen po. Wala pong kaduda-duda yan. Ano po? Ang kaloob ng Diyos, the gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. So, kapatid, ang pinakamataas na gantimpala ng pananampalataya, tayo po ba'y nananampalataya sa Panginoon? Ulit-ulit na lamang, Pastor Doms. Yes, maganda po yun. Nagpapaalaala po tayo. No? Ang pinakamataas po na gantimpala ng pananampalataya ay ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan, sabi ko po dito sa aking kodigo, hindi ito nabibili o nakukuha sa gawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bago tayo pupunta na po sa number 3, himay muna natin ng konti ito. Yung salitang hindi nabibili. Sabi ko nga hindi ko lang nailagay sa sa PowerPoint natin. Yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Binabanggit doon na tayo ay nangaligtas hindi sa sa gawa, kundi sa biyaya. Hindi ito nabibili o nakukuha sa gawa. Ayan pinost ni Brother Jonathan. Salamat, Brother Jonathan. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Di ba? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.
Ito'y pabiro ko po na binanggit sa isang cell group. Bro Endring, pasensya ka na, gamitin ko lang halimbawa ikaw. Sabi ko nga ganito. Kapag kasagawa, maliligtas ang tao, abay, baka si Brother Endring lang ang maliligtas sa atin. Bakit naman? Kasi yung mga inuupuan natin na yan, siyang nagpagawa niyan At baka yung likod na lahat niyan, mayroon tayong makikita na donated by. Di ba? Donated by. Pero kapatid, inuulit ko, dinidiin, hindi ganun ang kaligtasan. Bagamat kailangan. Amen po. Bagamat kailangan. Hindi nakukuha sa gawa. Kaya hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Magmayabang. Amen po. Balikan natin, Pastor. Paano kasi maliligtas ang tao? It is by grace nga. No? Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung Romans chapter 6 verse 23, it is a gift. Maaring isipin po ninyo, bro, kung gift yan, kung yan ay kaloob pala yung kaligtasan, okay lang ba na hindi na ako gagawa? Kasi nga gift nga Maaring napaisip din kayo. Ano po? Oo, tama po na ang kaligtasan, ang pagpunta sa langit ay hindi sa gawa. Tangan nga lamang. Sabi nga, naalala po na yung sinabi ko, hindi sa gawa, bagamat kailangan. Anong ibig mong sabihin doon sa bagamat kailangan? Ano po? Unang-una, yung pong Santiago chapter 2, verse, ang kasing verse yun? Verse 17, kung di pa ako magkakamali. Faith without work, sabi po niya doon, is death. Patay. Kung ang pananampalataya mo, hindi kinakikitaan ng gawa, wala yon, patay. So, ano ngayon, Bro Doming, ang ibig mong sabihin? Nais ko pong linawin, kapatid. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero hindi rin pwedeng iwalay yung gawa. Bakit? Ganito kasi yun. Tayo ay gumagawa hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Amen po. Kaya tayo gumagawa ngayon. Kaya tayo nagpapakabuti. Kaya tayo nandito ngayon. Nandito tayo ngayon kasi ligtas na tayo. Amen po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos yan? Napakabuti po ng ating pong Panginoon. And last but not the least, ano po? Ito po, sabi po natin, gantimpala ng kasama ang Panginoon. Kinanta natin kanina, are you ready now to face Jesus? Kung tayo'y handa na, are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Tayo po ba'y handa ng humarap sa ating pong Panginoon? Abay, kung hindi pa, mag-isip-isip ka na, kapatid. Kasi, unang-una, ang langit, hindi joke, siyempre. Ganon din ang impyerno. Totoo po ang langit, totoo din po ang impyerno.
kapag ka namatay ka, na hindi mo tinanggap si Kristo sa puso mo, hindi ka nanampalataya sa Kanya, impyerno ka. Ano po? Sa mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo, Philippians 3:20 hanggang pong 21, ganito po ang ating sabi diyan. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ang ganda po yung unang bahagya, no? Sa kabilang dako, ang langit, ang langit ang tunay nating bayan. Amen po. Ano tayo ngayon dito, Pastor? Nandito tayo sa mundong ibabaw, sa earth. Alam po ninyo, ang binabanggit din po ng Biblia, tayo po ay mga dayuhan lamang dito, para bagang mga manlalakbay. Amen? Manlalakbay. Darating yung panahon, uuwi po tayo. Saan? Doon sa tunay nating tahanan. Saan kasi yung tunay nating tahanan? Ayon sa salita po na ating pong binasa, ang langit. Ano yung langit na tinutukoy niyan, Pastor? Yun po yung lugar kung saan nandoon ang Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tuloy natin sa verse 21, sabi niya, pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Antindi po. Wow, sabi niya, pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa. Gagawin niyang malulhati. Perfect. Tulad ng kanyang katawan. Ito, matindi po ito eh. Yung sinabi niya, anong kalintulad ng katawan natin? Ito, mula sa katawan natin ito, kapag kababaguhin na ng ating pong Panginoon ang katawan natin na ito, ano ang magiging katulad niya? Sabi po niya, tulad ng kanyang katawan. Ano po? Ano ba yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Ilarawan ko po ito. Noon ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na bagang muli. Nabuhay na po muli. Ano po? Pinuntahan niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng salita ng ating pong Panginoon, habang nakapinig ang mga pinto, ibig sabihin, nakasara po ang mga pinto. Ang mga alagad po ay takot na takot. Nag-uusap-usap po sila sa isang kwarto. Bigla pong pumasok ang ating pong Panginoon, samantalang nakapinig po ang pinto, nakasara. Paano nangyari yun, Pastor? Ito po yung sinasabi po natin na the glorified body. Yung pong sinabi ng kanyang salita na maluwalhating katawan. Di ba? Tagus-tagusan siya. Ang kanyang katawan ay hindi pwedeng pigilan ng anumang harang, pader. Napasok po ang Panginoong Jesucristo. At sinabi po niya, ulitin po natin, basahin yung binasa natin kanina, pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa. Gagawin niyang maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Amen. Kaya maaring sa mga panahong ito, parang yung bagang may bahagi ka sa iyong katawan na, kasi yung pagsasabi ng ilan kuminsan, yung bagang nawawalan sila ng, kuminsan sa, paano yon? Parang ano sila, yung hindi sila, nahihiya sila. Di ba, yung mga puntong ganoon? May mga ilan, wala ng buhok, ganun. Mga ganun baga. Namumuti na ang buhok.
Bro, inawakan ni brother yung ulo niya. Hindi ikaw yun bro. Bagamat ikaw na. Doon bibigyan tayo ng Panginoon ng perfect na buhok. Di ba? Kung ikaw yung ngayon, na-insecure. Yun. Kasi yung buhok mo namumuti. Puputi-puti na. Di ba? Ako po sa totoo lang, napapansin nyo ngayon, si Bro Doming, ang itim ng buhok niya. Ba, may secret ako dyan. Opo. Sa panahon ngayon, wala na pong tina-tina. Perfect yan. Pero actually, mababang lang. Yung namumroblema ka sa buhok ngayon, hindi na ganong problema yan. Yung kulay. Yung iba nga, kinukulayan pa pink. Gusto nyo yung pink, hindi na ganong problema. Ito pa yung matindi. Ito yung matindi. Pagdating ng araw na yon, makikita ninyo ako. Makikita ninyo ako. Kumpleto na ang ngipin ko. Tumawa Pero sa totoo lang. Sabi niya, maluwalhati, perfect. Perfect yung ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kapatid, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi ginto ng langit, kundi ang presensya ng Panginoon magpakailanman. Opo, yun po yung doon. Kaya sabi ko, yung katlo, gantimpala na kasama ang Panginoon. Sa totoo lamang po, ito yung mga tawag nito, yung pinanggigilan natin, gustong-gusto tayong magkaroon. Sana mayroon ako nito. Material things. Sa aking kudigo, ginamit ko yung salitang hindi ginto. Diba? Bagamat binanggit po yung ginto, sa langit, yung daanan mo doon, gintong lantay. Lantay na ginto ang dadaanan po natin doon. Pero, sa totoo lang, hindi yun ang pinakamahalaga sa lahat, kundi yung punto na makasama po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pwede bang palapakan natin ang Panginoong Diyos dyan? Ito napaapyawan ko na kanina. Sa John chapter 14 verse 3, at kung ako'y, dito ko babasahin kasi kulang dito Kapag naroon na ako, sabi ko dyan, at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko. Dito kapatid, nais lang nating idiin yung punto na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay babalik. Amen. Babalik ang ating pong Panginoon. At yun po yung pag-asa po natin. Babalik po tayo ulit doon sa kinanta ko kanina. Are you ready now? Amen. Walang kasing ganda ang gantimpalang ito. Ang makasama ang Panginoon magpakailanman. Amen. Amen po. Ang presensya niya, ang tunay na langit, at siya mismo ang ating pong gantimpala. Sino sa atin dito ang nananabik na makasama ang ating Panginoon? Salamat po sa 16 na nag-amen. Alam po niyo sa totoo lang, minsan po sa mga, sa mga magsing-irog. Oh? Yung mga magsing-irog, boyfriend and girlfriend. Minsan po, sabihin na natin, yung crush nga lang Yung crush mo lang, nakikita mo siya ng kahit na 5 minutes lang. Kita mo lang siya, nagsama 5 minutes. Talagang kilig na kilig ka na di ba? Parang hindi kayo nakaka-relay, parang hindi kayo naging binata at dalaga. Di ba? Kung minsan kahit ang init ng panahon presko pa rin. Di ba? Kasi kasama mo ang iyong love. Kasino pa kaya ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid? Gaano pa kaya ang ating Panginoong Jesucristo? Sa mga panahong yon, kasama na natin siya. Amen po? Kaya bilang hamon po sa bawat isa sa ating pong pagtatapos, kapatid, pakinggan po ng mabuti ito. Huwag mong ipagpalit
ang walang hanggang gantimpala sa pansamantalang saya ng mundo. Ulitin ko, pakinggan mo ng mabuti. Huwag mong ipagpalit ang walang hanggang gantimpala sa pansamantalang saya ng mundo. Ang gantimpala ay nakalaan, hindi para sa pinakamabilis o pinakamalakas. Kung pinag-iisipan po natin yung puntong paligsahan, kundi para sa nagtapos ng tapat. Ibang tinapos mo ng tapat ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, marami pong nag-umpisa, masisigla, masasaya. Pero nakakalungkot, yung huli, wala sila. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you. We lift up your holy name, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga salita mong nagpaalaala sa amin na ang tunay na gantimpala ay hindi ang mga bagay na nakikita. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng aming kahinaan, patuloy mong ipinaparanas ang iyong katapatan at biyaya. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kaming manatiling tapat. Hindi kami tumingin sa mga tukso at pansamantala saya ng mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat. Hindi sa mga bagay na nakikita. Katulad ni Pablo, Panginoon, na natapos ang kanyang takbuhin. Kahanga-hanga, Panginoon, yung pong kanyang pahayag. Marahil ng mga panahong yun, Panginoon, na isulat po niya yung 2 Timothy chapter 4. Napifeel na po niya. Malapit na siyang mamamatay. Pinaalalahanan niya yung kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, na maging tapat siya sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat po. Inaangkin din po namin sa umagang ito na itong mga salitang ito ay paalala din sa bawat isa sa amin na maging tapat sa iyo, Panginoon. Katulad ng kanyang nabanggit, Panginoon, maging kasangkapan nawa kami, Panginoon, na maipangaral ang iyong ibanghelyo, napapanahon man o hindi. Binanggit ni Pablo, Panginoon, natapos ko na ang aking tungkulin, yung aking takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas upang lumaban sa mabuting pagkikipaglaban at huwag sumuko kahit mahirap. Salamat sa pangako ng korona ng katuwiran, sa buhay na walang anggan, at higit sa lahat, sa gantimpalang kasama ka namin magpakailanman. Yan na ang aming pinakaasam-asam, Panginoon, ang makita ng mukhaan at masabing, magaling,
mabuti at tapat na alipin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa ng mga kapatid na nandito ngayon. Nananalangin po ako, palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. At patuloy na ipaalaala na bawat pagsisikap, bawat luha at bawat pagtitiis ay hindi nasasayang sa iyo. Mayroong ganti. Mayroong biyaya. Mayroong reward, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming nananalangin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Bigyan mo po kami ng kasigasigan na gawin ang iyong banal na kalooban. Maraming salamat, Ama. Muli sa oras na ito, sa iyong pong mapagpalang kamay, pinagtatagubilin po namin sa iyo ang aming po mga buhay. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa. Sa matamis, Ama, at sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Parapakan natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah, hallelujah. Ngayon po ay first Sunday, at tinta mo pong komunyon. Amen. Salamat po sa Panginoon na muli binigyan po niya tayo ng pagkakataong katulad nito upang alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus at kung gaano katindi po yung sakripisyo na ginawa ng Ama sa pamamagitan po ng pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Inaanyayan ko po yung mga anak po natin na siya pong maglingkod sa atin, youth, no ka rin na kayo, yung youth. Nawala yung youth, no ka rin narasa rin youth natin. Yung napagsabihan, kaya anak, huwag kayo mahiya. Sige, yung mga napag-utusan, sige, kaya na kayo anak. Sige, hallelujah. Habang inaanda po nila yung ating komunyon, pakinggan po ninyo ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, sige. Okay, ganito pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inaandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon nang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kapatid, may babala po ang Panginoon sa kanyang salita na binasa natin na bago tayo tumanggap ng tinapay at ng saro na siyang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Dapat tiyakin po natin sa ating po mga puso, wala tayong kagalit. Amen? Amen. Dapat tiyakin natin na tayo po'y nakapagpatawad. Alisin natin yung galit sa ating pong mga puso. No? Kung mayroon man. Amen? Magpatawad ka. Bago ka tumanggap ng tinapay at ng saro na yon, pwede mong sabihin, Lord, sa oras nito, pinapatawad ko na. Alisin mo yung galit sa puso ko. Amen? Tayo po'y manalangin, kapatid. Panginoong Hesus, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito muli nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan,
Salamat, Ama, sa iyong regalo ang aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, binabanggit ng matandang tipan na dahil sa iyong sugat, kami nagsigaling. Sa pagbubo ng iyong dugo, nahugasan ang aming mga kasalanan. Maraming pong salamat. Sa oras na ito, bago po namin tanggapin ang tinapay at ng saro na siyang simbolo, Panginoong Hesus, ng iyong katawan at dugo na nasugatan at nabuo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Sa oras na ito, kami rin po ay nagpapatawad sa mga taong nakasakit ng aming po mga damdamin. Nagpapatawad kami sa mga tao na gumawa ng hindi maganda sa amin. Sa oras na ito, pinapatawad po namin sila. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin mo rin ang aming po mga kasalanan. Maraming pong salamat at nananalangin din po kami sa mga elementong ito. I-bless po ninyo, Father God, maging kalakasan po namin. At sa mga anak po namin na maglilingkod, i-bless mo po sila at patuloy na gamitin sa kalulhatian ng iyong dakilang pangalan. Salamat po ng madami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating mga anak. Hallelujah, Lord. I say very proud to sing. Amen. Pwede bang kantahin natin yung koro? Check. This is my soul, My Savior God, to Thee. Amen. Hallelujah. How great Thou art. How great Thou art. Amen. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. How great Thou art. For the last time, kantahin po natin, mga kapatid. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Sinasabi ng salita ng ating Panginoon sa aklat ng John chapter 6 verse 58,
ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid ko, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Tinatabagan ko na po ang ating MC. Amen po. Tayo po'y dumako na sa pagkakalaw po. Yumuko tayo at manalangin. Yes, O Lord, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito, Lord, na naging matagumpay ang gawain na ito, Lord. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon. And yung malilikom na offering dito, Panginoon, naway magamit ito sa ikalalago pa ng inyong ministry, O Lord. Ingatan niyo po kami bawat isa. Bless niyo po ang bawat isa, O Lord. Gabayin niyo kami, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you, bro. Thank you. Praise God. Habang kinukuha po yung ating pong mga offerings, ay nice po nating batiin ang mga kapatid po natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong month of October, mga Octoberian. Okay. Una na po si J.Ann Villegas. Amen. October 5. Parang isa lang yung masaya. Dito lang. Walapakan natin ang Panginoon. Okay. J.Ann, sino kasi itong J.Ann na ito? Parang nakalimutan ko okay. Praise God. Opo, anak pala ni Sterling. Okay. Pangalawa po dito ay sino kaya? 6. Si Ephraim. Wow, si Ephraim. Siya po yung aking anak. Siya po yung nagpatinapay doon sa mga kids kanina. At 6 po yan. Bukas yun, tapos pangalawa, sino kaya ito? Hindi ko gaano mabasa. Sister Leia. Si Mrs. October 8 po. October 8. Sa October 8 po. Tapos, ako umuitay kayo. Tapos si Kylie Tarok, sa 9. Nakano si Kylie? Tapos si Sheila. Wow, si Sheila. October 10 pala si Sheila, October 10. Ay, Jayla po ito. Oo po, Jayla. Okay, October 10. Amen. Tapos Nino Casini. Parang nahirapan din akong basahin. Hindi mabanggit-banggit. Parang congressman. Ay, Kuyang Rodolfo. Si Brother Guides po. Brother Guides. Sa 11. Anong araw kasi yon? Ha? Sabado, kala ko Webes. Okay. Tapos, tandaan niyo, mark ninyo October 11, si Brother Guides yan. Okay. Ano ba, Brother Guides? Ano ba?
i-announce ko na. Joke lang. Siyempre, magpasaya naman tayo ng konti. Tapos si Charles Alvaro sa 14. Di ba si Charles, yung ano natin, kanyang si Charles? Ayun. Happy birthday, anak. Tapos si Paul. Wow, si Paul. Baka nanonood ngayon si Paul, ano? Minsan napapano daw si Paul. Nasa Canada ba? Ay, Korea. Sa Korea. Sa 23. Ba? Parang, nino kasi ini? Parang hindi ko rin mabanggit-banggit Hindi ko mabasa-basa. Ay, still Lydia. Happy birthday po sa 27 mo naman. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa 20 anniversary natin, halimbawa ngayon, kinabukasan, birthday pala ni Sister. 27, Monday, Monday. Di ba ako nagkamali? Baka biglang-bigla, linggo yon, di ba? Oo nga, Monday, Sister. Okay, sige, unahin na natin yung anniversary, birthday mo na lang. Siyempre, konting saya naman ng konti. Tapos, lalo na hindi ko rin po mabasa-basa. Hindi ko nga alam kung sinong una sa kanila panganay o bunso. Yun, si Brother Ryan at saka si Bro Brian po sa October 30. Bro, happy birthday. Happy birthday. So, karon ni Brian, okay. Okay, salamat sa Panginoon. Mayroon bang Hindi, yun totoo. Brother Jonathan? Ha? Ikaw, ginugulo mo ako. Hindi, joke lang. Yung mga pag-joke na rin kahit mo Nino pa, baka mayroon pa pong October? Wala na po? Wala na. So, with that po, maraming pong salamat sa Panginoon. Happy birthday po sa inyo. Tumayo na po tayong lahat for the closing prayer. Okay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa araw na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay nakapanamba ng malaya, Panginoon, sa iyo. Maraming pong salamat. At sa oras din pong ito, amin pong ipinagpapasalamat at kami po'y nananalangin para po sa mga kapatid, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, na ngayong buwan na ito ay pinagdidiwang po nila ang araw ng kanilang, o month ng kanilang kapanganakan. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid. Nananalangin po kami na i-bless mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na yung pong more birthdays to come, more birthdays to come, maraming kaarawan na masasaya, patuloy na ikaw ang naluluwalhati sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po at nananalangin din po kami, gamitin mo sila, Panginoon, sa lalong ikakalahati ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Ama. Salamat po sa buhay na kaloob mo sa kanila. At Ama, sa oras po ito, patuloy na nananalangin po kami at nagpapasalamat sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Lord, gabayan at ingatan mo kami. At muli sa linggong darating, Panginoon, ibalik po ninyo kami sa dakong ito upang sambahin ka namin. At binubukod po namin, Panginoon, pinapanalangin yung pong nalalapit po naming anniversary sa darating pong October 26, Panginoon. Yung pong mga pangangailangan po namin, Lord, ihanda po ninyo kami at ipagkaloob mo sa amin yung mga kakailanganin po namin dito sa anniversary. Salamat, Ama, sa iyong mapagpalang kamay. Pinagkakatuwala po namin sa iyo ang aming pong mga buhay. Kapatid, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kamayan.